Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Lacas, shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito talaga ang pinakamainam na solusyon. Walang sinabi ang leading man, pinamunuan niya ang iba pang 24 na tao at masunuring umalis sa daan, pinayagan ang 25 tao na pinili ng mga gwardya na maglakad patungo sa silid. Medyo hindi pa rin komportable ang dalawang guard, pagkatapos ng lahat, hindi ito ang resulta na gusto nila sa sandaling ito. Gayunpaman, sa pagtingin sa 25 tao dito, mahirap para sa kanila na maging masyadong halata. Ngumiti ang isa, okay lang, anyway, may 25 tao pa naman dito na nagamot. Oo, ang orihinal na inaasahan ay para sa 5 tao, ngunit ngayon ay may 25 na 20 higit sa orihinal na plano. Noong una, gustong lutisin ng 2 tao ang kahihiyan sa pamamagitan ng mga salitang ito, ngunit hindi nila alam na ang pag-uulat ng mga lumang bagay sa pagitan nila ay talagang isang sariwang sugat lamang para sa kasalukuyang grupo ng mga tao. Sa madaling salita, sa isipan ng grupong ito ng mga tao, kung hindi sila personal na pinili ni Han Sanchen, kung gayon ayon sa kagustuhan ng 2 gwardya na ito, maaaring sila ay nakaupo doon na naghihintay na mamatay tulad ng ibang grupo ng mga tao. Sa pag-iisip nito, isang grupo ng mga tao ang nagbigay lamang ng pekeng ngiti sa ibabaw. Yes, thank you to God for your kind words. Kung hindi dahil sa magiliw mong pananalita baka 5 tao lang ang nailigtas ng mga kagalang-galang na bisita, paanong hindi tayo papalorin na makaranas ng ganitong pagtrato ngayon? Yes, speaking of which, kayong dalawa ay masasabing tagapagligtas natin. Pagkarinig ng mga papuri na ito, talagang tuwang-tuwa ang 2 gwardya sa kanilang mga puso, at hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Bagamat ang biglaang pagpili ni Han Sanchen ng 50 tao ay talagang hindi ayon sa kanilang inaasahan, sila lang ang 2 tao na nakausap ni Han Sanchen sa daan. Kung ang bagay na ito ay umabot sa may-ari ng nayon, ang 2 sa kanila ay may ilang merito. Ganap nilang masusunod ang sinabi ng grupong ito at magyabang kumpara sa may-ari ng nayon o sa iba, sila ay nag-aliw at nagsilbi ng mabuti sa mga VIPs, kaya pinili ng mga VIPs na magligtas ng mas maraming tao ng buong puso. At kahit hindi mo sabihin, malamang na maraming tao ang magkakaroon ng kaparehong ideya sa grupong ito ng mga tao. Kaya, paano magiging malungkot ang 2 tao? Nako, masyado kang magalang, we all work in the same village. Although we do different things and perform different responsibilities, we are colleagues and brothers after all. Tama, business mo talaga ang business namin, so you're welcome. Habang pinag-iisipan nilang dalawa, mas masaya at saya ang kanilang nadarama sa kanilang mga puso. Nang makita ang 2 lalaking ito na napakasaya, ang 25 disipulo ay nakadama ng mas malamig na panunuya sa kanilang mga puso, dahil mas nakikita nila ang mga mapagkunwari na mukha ng 2 lalaking ito. Ang pinuno ay hindi nais na mag-aksaya ng oras sa kanilang dalawa, at mahinahong sinabi, kung wala ng iba, pupunta tayo at magpahinga kasama ang lahat. Ang 2 gwardya ay lubos na nalubog sa tuwa at hindi napansin ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng pinuno. Go, go, kakagaling mo lang at kailangan mo ng magandang pahinga. Tumango ang pinuno at pinamunuan ang natitirang 24 na tao sa grupo ng mga taong hindi nabigyan ng pagkakataon. Sa oras na ito, ang 2 gwardya ay nalulubog pa rin sa tuwa at hindi napansin na nang ang grupong ito ng mga tao ay bumalik sa karamihan. Bagamat sila ay nakaupo ng magkasama, sila ay nakikipag-usap sa iba, dahan-dahan kumalat. Dahil sa panlabas ay mukhang masyado. Silang nakikipag-chat sa iba at pagkatapos ay natural na nakaupo sa tabi nila,
kaya kung hindi mo titingnang mabuti, talagang mahirap makita ang mga pahiwatig na ito. 25 tao ang ganap ng gumaling, at mayroon pa ring 25 tao na pansamantalang napigilan ang lason. Ang magkapatid na lalaki ay nakakuha ng 50 live na kota para sa sikat na tindahan, at sila ay karaniwang ginagamit para sa mga elite. Isipin mo ito, alam ng pinuno ng alyansa, oo, tiyak na matutuwa ka. Hahabalita ko kasi laging bakante yung posisyon ng deputy captain ng escort team natin, isa lang captain pero 2 deputy captain tayong dalawa, di ba isa lang tayo? Pagkarinig nito, ang 2 tao ay nagkatinginan at ngumiti, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pananabik sa hinaharap. Parang ang posisyon ng vice captain ay sumenya sa 2 tao. Sa mga oras na ito, nakarating na sa harap ng Han Sanchen ang 25 taong pumasok sa bahay. Meet the distinguished guests. Ang grupo ng mga tao ay napakagalang at sumaludo kaagad pagkatapos makita si Han Sanchen. Nakatalikod si Han Sanchen sa kanila, nang marinig niyang nagpupugay, lumingon siya at malumanay na lumingon, patawarin mo ako. Bahagyang umayos ang lahat. I believe that the person who went out just now told you some basic information. If you still choose to come in, you should know that what I am doing now can only help you suppress the poisonous blood for a short period of time. Tumango ang lahat. Yes, distinguished guest, sinabihan na nila tayo bago dumating. Oo, naiintindihan namin, ni hindi namin gustong istorbohin ang mga natatanging panauhin at nais na sila ay magpahinga, gayunpaman, alam mo rin na napakalakas ng ulan ng dugo na ito, ikaw mismo ang gumawa nito. Paano natin malalabanan ito ng mga ordinaryong tao, kaya't nag-aalala kami, baka hindi na kami makapaghintay hanggang sa araw na gumaling ka sa mga susunod na araw. Kaya, hihilingin ko sa kagalang-galang na panauhin na tulungan natin na sugpuin muna ang makamandag na dugo sa ating katawan, at pagkatapos ay hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Isang grupo ng mga tao ang napakahusay magsalita, nilagyan muna nila ng sombrero si Han Sanchen at sinabing ikaw ang gumawa ng dugo at hindi natin ito malulutas, pagkatapos ay gumawa sila ng isang magalang na kahilingan. I have to say, wala naman talagang mali sa sinabi ko. Okay, tumango si Han Sanchen, ito ang pinakaligtas na paraan, ngunit ito ay katulad ng dati, ibig sabihin, pansamantala lang kitang matutulungan na pigilan ito. I have heard it clearly. The way to suppress the poisonous blood in your body is actually very simple. That is to feed you with my blood. Of course, this is indeed a bit weird from the side, but the smarter ones among you should know what it means to fight fire with fire. Ang makamandag na dugo ay ang pinakamakapangyarihang lason sa mundo. Walang paraan para maalis ito mismo, kaya ang tanging paraan ay ang pakainin ka ng mas lason na dugo. Siyempre, nangangahulugan ito na ang lason na dugo sa iyong katawan ay tataas ng husto, ngunit maaari nga nitong sugpuin ang dating lason na dugo sa maikling panahon. Siyempre, delikado din ito, kapag natapos na ang laban ng 2 lason, iyon ay kapag sumalakay na sila sa katawan mo, masigurado kang mamamatay kaysa ngayon. So, kailangan din itong mapuksa. Ang paraan para mapuksa ito ay napakasimple lang, which is gawing parte ng sarili mong katawan ang makamandag na dugo at hayaan itong maging puwersa sa katawan mo. I believe narinig mo na rin ito sa mga taong lumabas kanina lang, mas malakas na siguro ang kasalukuyang cultivation level nila kaysa dati, ito ang prinsipyo. May iba ka pang tanong. Naiintindihan ng isang grupo ng mga tao ang konsepto ng paglaban sa apoy gamit ang lason, ngunit hindi pa nila narinig ang paggamit ng parehong lason upang labanan ang parehong lason. Ngunit nang sila ay nagkaroon ng pagdududa, nang sabihin ni Han Sanchen ang huling prinsipyo at batay sa kalagayan ng nakaraang grupo ng mga tao, ang lahat ay tila makatwiran muli. Kung tutuusin, sa grupo ng mga tao na iyon, maaaring magmayabang ang isang tao, at maaaring mali ang pakiramdam ng 2 tao, ngunit imposibleng magkamali ang 25 tao. Pagkatapos, maaari lamang itong mga hulugan na sila mismo ay hindi maintindihan na ang parehong lason ay maaaring umatake sa lason, ang natitira ay karaniwang ganap na lohikal. Sa pag-iisip nito, tumango ang lahat. Mahal na panauhin, wala kaming pag-aalinlangan, ang iyong paglilinang ay higit na higit sa amin, natural, ang iyong pangunawa sa maraming aspeto ay higit pa sa amin. Oo, sabi mo, gagawin lang natin.
Lihim na natuwa si Han Sanchen, halatang nilinlang niya ang mga taong ito at itinago ang makamandag na dugo sa kanilang mga katawan, imposibleng labanan ang apoy ng apoy. Walang ganoong operasyon sa mundo bilang paggamit ng parehong lason upang atakehin ang parehong lason. Alam din niya na ang pahayag na ito ay hindi maaaring linlanggan ang mga elite na ito, ngunit dahil ipinaliwanag niya ang lahat ng mga pamamaraan ng walang anumang mga problema, ang mga taong ito ay natural na baliwalain ang detalyeng ito, o sa madaling salita, nilinlang nila ang kanilang mga sarili dahil hindi nila maintindihan ang paraan ng paggamot na ito. Sa katunayan, papatayin sila ng mga bagay na ito at magiging mahalagang bahagi ng pagkawasak ni Han Sanchen. Okay, since walang tanong, let's start the treatment according to the steps, just like the first group of people. Upo muna kayo sa paligid ko. Sa sandaling ibinigay ni Han Sanchen ang kanyang mga tagubilin, lahat ay naupo sa paligid ng Han Sanchen nang walang anumang pag-aalinlangan. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang naghintay sa susunod na tagubilin ni Han Sanchen. Sa totoo lang, napakasimple lang ng gagawin ngayon ni Han Sanchen, ibig sabihin, putulin mo lang at lagyan mo ng dugo para makakain ng mga ito. Ang dapat lang gawin ay balutin ang nakal-alasong dugo ng may kung anong totoong enerhiya, para hindi agad umatake ang nakakalason na dugo, at ito ay matrap kung ito ay tumagas. Gayunpaman, upang may sigawa ang isang palabas, kailangan mong magkaroon ng isang kompletong set, at kailangan mong gumamit ng ilang misteryo upang gawing mahiwaga ang mga bagay, kung hindi, ang masyadong simpleng mga hakbang ay madaling pumukaw ng hinala. Sa makatuwid, kailangang gumawa ng ibang bagay si Han Sanchen para malito sila. Gumawa ng masalimuot na proseso si Han Sanchen, at sinadya niyang gamitin ang tunay na enerhiya para gumalaw, at pagkatapos ay pinilit ang tunay na enerhiya na bigyan sila ng ilang mga pagtatanghal at patubig, upang ang tunay na enerhiya sa kanilang mga katawan ay maaaring umikot. Pagkatapos ay tinaga ni Han Sanchen ang isang sugat sa kanyang sarili at inilabas ang nakal-alasong dugo, matapos itong balutin ng totoong enerhiya. Hinati niya ito sa 25 patak at ibinigay sa lahat ng naruroon. Pagkatapos ng hanay ng mga magarbong trick ni Han Sanchen, sa katunayan, walang sino man ang nag-alinlangan tungkol dito, lahat sila ay tapat na bamuka ang kanilang mga bibig at sinipsip ang lahat ng makamandag na dugo sa kanilang mga katawan. Matapos matiyak na ang nakakalason na dugo ay naipamahagi sa lahat, ginamit ni Han Sanchen ang kanyang tunay na lakas upang madagdagan ng kaunti ang pag-aari ng lahat, upang maramdaman nila na ang kanilang mga katawan ay nasa mabuting direksyon. Oo, sa ganitong paraan, walang maghay-hinala na peke ang mga binigay mo sa kanila. Pagkatapos makumplito ang operasyon, dahan-daang binawi ni Han Sanchen ang kanyang tunay na lakas, pagkatapos ay nagpanggap na medyo mahina at bamantong hininga. Sa kasalukuyan, ako ay nagtanim ng makamandag na dugo sa bawat isa sa inyo. Ngayon, ang bagong lason na dugo ay sisipsipin ang lason na dugo na natanggap ninyo dati sa maikling panahon, at pagkatapos ay subukang sumipsip ng lason na dugo, magtipon at maging bahagi ng bagong individual na ito ng inyong sarili. Siyempre, ang pagsasanib na ito ay magiging matagumpay, ngunit hindi ito magiging ganap na matagumpay, kaya unti-unti, magkakaroon sila ng epekto ng pakikipaglaban sa apoy sa pamamagitan ng apoy. Sinasabi ko ito sa iyo upang magkaroon ka ng pangunawa sa iyong katawan, at upang ipaalam din sa iyo kung ano ang susunod na mangyayari at ihanda ang iyong sarili ng maaga. Natapos magsalita si Han Sanchen at tumingin sa 25 tao na naruroon. 25 tao din ang nagising mula sa kanilang kawalan ng ulirat sa oras na ito, at lahat sila ay hindi sinasadya na ginamit ang kanilang panloob na hininga upang madama ang kanilang pisikal na kondisyon. Karaniwang, maaari nilang kumpirmahin na ang sitwasyon sa katawan ay naaayon sa sinabi ni Han Sanchen, na ang isang mainit na agos ay nalilikha sa katawan at unti-unting kumakalat sa lahat ng iba pang mga lugar sa katawan. Sa ibang mga lugar, malinaw na may pagbabalik na daloy sa gitna ng mainit na agos. Makikita na dapat ganito ang proseso ng pagpasok ng makamandag na dugo mula sa bibig ni Han Sanchen sa katawan at pagkatapos ay hinihigop ang nakal-alasong dugo mula sa ibang lugar sa katawan. Ang dahilan kung bakit ito ay isang mainit na agos na nagpapaginhawa sa mga tao ay maaaring katulad ng kanilang naramdaman noon. Sa huling pagsusuri, ang kabuuan ay lampas pa rin sa kanilang pangunawa. Sa makatuwid, sa isang tiyak na lawak, ito ang nagpapaniwala sa kanila sa sinabi ni Han Sanchen.
Paglaban sa apoy gamit ang mga gawa sa apoy. Maaaring sila nga ay mga taong mababa ang saklaw at mababang paglilinang, hindi nila maiintindihan o mahawakan ang mga bagay na ito sa mataas na antas. Napatayo ang lahat at naramdaman nilang mas maganda na nga ang katawan nila kumpara kanina, kaya hindi nila napigil ang tumayo ng isa-isa. Gusto kong pasalamatan ang kagalang-galang na panauhin para sa iyong tulong. Hindi man lang natuwa si Han Sanchen, at nakaramdam pa nga ng sobrang panghihina. Ikanaway niya ang kanyang kamay, yun lang, hindi na kailangang sabihin ang mga magagalang na salita. I don't know how many years I have lived, and I don't know how many times I have heard these words, it doesn't have to be like this. Lahat ay tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, at sa isang sandali ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin. I wonder if the distinguished guest have any other instructions. Kung wala ng ibang instructions, I think, aalis muna ako, may nagmungkahi. Saglit na nag-alinlangan si Han Sanchen at walang sinabi, ang 25 tao ay walang lakas ng loob na kumilos at naghintay sa kanya ng tahimik. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!